Magandang hapon. Kamusta po kayo mga Kaligit-Africans? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, ang nagmamaganda ninyo araw-araw na Kaligit-Africans para magatid sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and Digit Africans. But before that, nais ko po munang i-shoutout ang masusugid po nating taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta. Special shoutout nga po ka OG sa anak ni Miss Rosemary. Sabi po kasi dito ni Miss Rosemary ay hello Gendara, pabati po sa anak kong bunso, si Chiana Peralta. Happy birthday. I love you. Ayan, happy birthday po sa iyo. Bunso Gian ni Miss Rosemary. Ayan. Kailan po ba to, kahapon o ngayong araw? Anyway, happy birthday sa iyo. Shoutout din dito kay Ben Extremely, kay Jomar Sarido, kung nanonood po kayo ngayon, Sir JM, magandang hapon, Miss Fallen Angel, and Miss Danlene Estebaya, magandang hapon po sa inyo. At sa mga nandito ngayon na nanonood po sa ating YouTube channel at nakatambay, shoutout po sa inyo ng napakasarap. Maraming salamat sa pakikinig dito sa ating YouTube channel. And kung meron man pong bago ngayon na nakikinig dito, ay welcome po kayo dito sa ating YouTube channel. Maaari po kayong bumalik anytime. I-click nyo lamang po ang subscribe button. Nandyan lang po yan sa baba, at para ma-notified po kayo sa mga susunod po nating video, reaction na video hinggil sa TVJ and Digital Records, pakidami na lang rin po ng notification bell. And simulan nga po natin ang ating update ka OG patungkol po dito no kay Atasha, kay Miles at kay Raisa May, na kung saan ay talaga naman pong kinagiliwan ng mga netizens ang kanila pong TikTok. Grabe nga naman po ang closeness ng mga it girls, kaya naman sa mga nag-i-issue sa kanila, sana naman po, no, tigil-tigilan na po natin yan. And pa-follow na lamang po guys sa lahat po ng mayroon TikTok account, no, pa-follow na lamang po ng TVJ Official. So, makikita nga po natin dito Kaligit Records, no, sa kanila pong TikTok, na kung saan masayang-masaya po sila nagsasayaw. Pero parang pinagkakaisahan nila dito si Raisa. Ayan, kung makikita po ninyo dito. Pero joke lang naman po yan. Kunya-kunyari lamang po yan. Na pinagkakaisahan itong si Raisa May. So, sa mga naghahanap po kay Karen, wala po siya dito, no? Maybe busy at may kasalukuyang ginagawa si Karen na ng time po na yan mga ka-OG. Pero, ganun pa man, makikita po natin yung closeness po nila. Nakakatuwa po si Atasha, no? Talagang close na close po siya sa mga legit na records. Mabilis lamang po talagang makisama itong si Atasha, lalo pat ang personality po niya talagang swak na swak din naman po talaga sa E80. Marami nga pong natuwa dahil bukod sa maganda na, very talented, marunong sumayaw at kumanta, kinagigiliwan din talaga no ng mga netizen ang ang personality po nito, ang pagkakalog nitong si Atasha Mulak. And can't wait guys na makita po natin ang bonding ni Mengay at saka nitong si Atasha Mulak. Sabi nga po ng ilan, kung mabuntis man po itong si Mengay, ay maging paglinhana niya si Atasha. So, yun lang po, no, ang ilan sa komento po ng mga netizen. At sa mga patuloy na ini-issue si Maine at saka si Atasha, tigilaw na po natin yan. Nako, napapahiya lamang po kayo sa mga sinasabi po ninyo. Samantala, speaking of talent, mga ka-OG, so suportahan po natin si Atasha Mulak, guys, dahil tila may ilalabas po siyang kanta. So, isinare din po ito ni Atasha sa kanyang social media account or sa kanyang Facebook account, mga ka-OG. Ang sabi nga po dito sa article ng PepPH, Aga to Daughter Atasha, I pray that you sing like me, #answered prayer. And then, sa kanila naman pong headline, mababasa po natin dito, Atasha Mulak, minana sa amang si Aga Mulak ang talent sa pagkanta. And mukhang may bago nga pong i-release itong si Atasha. So, suportahan po natin yan, mga ka-OG.
Samantala, sa kabilang banda mga ka-audio ay napa-article naman itong si Yula Valdez na siya pong tiyahin ni Paulo Ballesteros. Close na close nga raw po ang dalawa. Pero base sa article, ang mga netizen daw ay hindi mapigilan na magbigay ng komento na tinabla ni Yula Valdez ang kanya pong pamangkin and slash inaanak dahil nakita nga raw po ito sa Tape Bulaga na kung saan ay nag-judge po siya para sa Little Miss Philippines. And mukhang tinanggap rin po ito ni Yulen para na rin of course sa promotion dahil meron to itong teleserye na ginagawa po sa or kasama po siya sa isang teleserye na nasa GMA7. Ang sabi nga po sa Abante.com.ph, pamangkin slash inaanak, tinapatan ni Yula sa kabilang show ni Paulo nag-appear. Lantad sa publiko ang pagiging magkamag-anak ni Yula Valdez at Paulo Ballesteros. Tiyahin ni Paulo ang premyadong aktres. Pinsang buo ng tatay ni Paulo ang aktres. Pareho nilang ninuno ang national artist for visual arts na si Fernando Amorsolo. Bukod sa pagiging tiyahin ay ninang din ng Legit the Ricans host si Yula. Siyempre kasi ito si Paulo ay nasa EAT. Kaya siguro marahil ganon na nagtataka ang ilan sa mga netizen na bakit doon siya mas pinili niya at tinanggap niya na mag-guest or mag-judge sa Tape Bulaga kahit ang pamangkin niya or ang inaanak niya ay nandoon naman sa kabilang show. Sabi pa dito, super close ang dalawa kaya maraming viewers at netizen ang nagulat nang makita nila ang aktres sa Itbulaga ng GMA7 bilang isa sa judges ng Grand Finals ng Little Miss Philippines nitong Sabado. Nabulabog tuloy ang mundo ng mga marites at hirit nila ay kinalaban ng tiyahin ang kanyang paboritong pamangkin slash inaanak na isang host ng E18 ng TV5. Nako, siguro naman nauunawaan ito ni Paula Ballesteros, guys. So, meron naman pong kalayaan ng bawat isa, di po ba mga ka-OG? And wala naman po tayong naririnig dito kay Paulo Ballesteros, guys. Siguro kapag umalma itong si Paulo, meron pong nagsalita itong si Paulo, baka sakali na papasok po ang ilan sa mga supporters po ng TVJ. Pero as long as wala naman po nakikitang problema, lalo pat napakatahimik lang nitong si Paulo, ay wala pong walang issue, kumbaga trabaho lamang po ito. Naikumpara patuloy sina Yula at Vilma Santos. Guest naman kasi ang star for all the seasons sa It's Your Lucky Day ng ABS-CBN na ine-air po ito sa GTV, ang sister channel po ng GMA7. Well, kung ganon ay congrats dahil kay Luis dahil meron po siyang napaka-supportive na mother. And sabi pa po rito, kung si Yula ay sa kalabang ng time show ng kanyang pamangkin at inaanak ni si Paulo umapir, si Ate V naman ay nag-support sa kanyang anak na si Luis Manzano na main host ng Kapamilya Temporary ng time show. Hay nako, wag na sanang intrigahin pa ang guesting ni Yula sa noontime show ng Tape Inc., no? For sure, ipinaalam niya ito kay Pau at isa pa, work din yon at pinapalabas kasi sa Kapuso Network ang serye ng aktres na Unbreak My Heart. So, yun nga po ang buong nilalaman ng article po mga ka-OG na kung saan ay sinasabi na tinabla at kinalaban ni Yula itong si Paulo. Pero kayo po ba guys, ano po ang inyong komento hinggil po dito? Kasi ang masasabi nga lang po natin dito, trabaho naman po ito, hindi naman po siya host doon, hindi naman po siya guest host, siya po ay nag-judge. Binigyan ng pagkakataon na mag-judge po doon. And as long as wala naman pong binibitawang parinig po sa TVJ, so quiet lang po siguro muna na tayo. Ako, wala muna akong sasabihin na negatibo dahil wala pa naman akong nakikita na gumagawa siya ng laban po sa TVJ at sa kanya pong pamangkin.
And sa kanya nga pong pagtanggap or pag-agree mga ka-OG na mag-judge dito sa Tape Bulaga, ay hindi naman po natin alam kung nagpaalam po ba muna ito kay Pau or kay Paulo Ballesteros. And kung sakali po mga ka-OG, sigurado naman na naintindihan po ito ni Paulo. At the same time, hindi naman po regular host, no? Talagang kinalaban na po talaga itong si Paulo. And hanggat wala nga po tayong naririnig mula kay Pau na may tampuhan, na siya po ay nagtampo, and nakisakay sa issue, nagparinig na laban po sa TVJ or kay Pau mga ka-OG, baka yon ay talagang hindi na po maiwasan na siya po umani ng samot-saring komento, opinyon at saloobin talaga mga ka-OG. So, yun lang po muna ng update natin ngayon. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.